Shake that. Good morning, partners. By the way, ako po si Zai Guanzon, isa po akong distributor ng Momentum Kinetics International Incorporated. Nandito po ako ngayon para i-promote po ang ating bagong product na napakaganda, which is what you call Moments Sanitary Napkin and Moments Panty Liner. Pero bago po natin pag-usapan ng Moments, pag-usapan po natin ang nangyayari sa kapaligiran natin at nangyayari sa mga mahal natin sa buhay, specifically ang mga babae. Yan. Nandito po ngayon ay dalawa sa mga leading brands dito sa buong Pilipinas. Ang number one, ito po yung number one brand, kung napapansin nyo, tinakpan po namin sila. Para hindi po tayo nandito para manira, para lang pakita po natin kung ano po talaga ang nangyayari. Kung napapansin nyo po, ang mga brands na binibili ng ating mahal sa buhay sa grocery, ay normally binibili ito bago kanilang period. Pero hindi nila alam na halos lahat po ng brand, okay, walang expiration date sa likod. Yes. Bakit po siya ganon? Sinadya po siya ng mga manufacturers na walang expiration date dahil magpapalit na sila hindi dahil expired na, kung hindi dahil ubos na. Normally, ang expiration po na sanitary napkin ay 3 taon. Kaya lang po, ang problema po ay pag umaabot na po ng 3rd year at marami pang stock sa grocery, ang ginagawa, pinupull out po nila ito at binabagsak sa probinsya. Nakakalungkot man isipin pero ang dami kong nakita sa Mindanao at sa Visayas na pag bumibili ang ating mga mahal sa buhay ng kanilang sanitary napkin sa grocery or sa tindahan ay yellowish na ang nakukuha nilang napkin. Number 2, napapansin niyo po itong dating leading brand. Gawa po siya sa plastic. Yes. Pag binuksan po natin ito, nasasara pa ba siya? Malamang po hindi. Kaya ang ginagawa po ng mga mahal natin sa buhay, mga kababaihan, pag every time umuwi na sila sa bahay, inaalis sila to sa kanilang mga grocery bag, ang nilalagay nila to sa loob ng kanilang cabinet or sa loob ng kanilang CR. Ngayon, ito ang problema. Pag pinasok sa loob ng cabinet, alam naman natin na hindi na siya nasasara. Ang tendency, lalong-lalo na sa gabi, ang mga small insects, malilit na ipis, malilit na dust mite, malilit na bedbugs, pumapasok yan sa loob. At ang sanitary napkin natin nagiging unsanitary na. Lalong-lalo na pag nilagay ng mga mahal natin sa buhay sa loob ng kanilang CR. Alam naman natin na ang CR ang pinakamadumi sa lahat. Nandyan lahat ng virus, nandyan lahat ng bakterya, at yan ang siyang pumapasok sa loob ng sanitary napkin natin. Yan. So, kukuha po ako ng isang pirasong napkin. Dito po sa ating leading brand. Okay. Kung napapansin niyo po, itong napkin na to ay napaka-loose. At yung ibang mga brand, especially itong number 1 brand, ay may butas siya. No? At normally, saan po nilalagay ng mga mahal natin sa buhay ang paisa-isang pirasong napkin? Hindi ba nilalagay nila sa loob ng kanilang mga bag yan? Yes. Kaya lang po ito po, may sasabihin po ako sa inyo. Alam niyo po ba na ang bag ng babae ang pinakamadumi sa lahat? Hindi nilalaban yan eh. Andyan ang kikaykit, andyan ang mga susi, andyan ang mga barya. Naalala ko na may nakasabay ako estudyante sa University Bell. Sabi ba naman niya, nilabas niya yung kanyang napkin na sinabi po niya, Mama, sandali lang po, 25 centavos na pumasok po sa loob. Nagtawanan po kami mga lalaki kasi na-realize namin na ang sanitary napkin niya ay naging unsanitary. At dahil sa butas, pumasok yung mga barya-barya sa kanyang napkin. Yan. So ipaparada ko po muna siya, no? Ngayon, i-introduce ko po sa inyo yung ating brand. Ito po yung tinatawag namin na Moments Sanitary Napkin at Moments Panty Liner. Dati po, ang tawag po namin dito ay Moments Panty Liner, pero ngayon ang tawag na po namin sa kanya is Liner. Bakit po? Kasi po, kami mga lalaki, nagsosuot na rin po. Hindi po dahil nababakla na po kami, kundi dahil sa kanyang negative ion and far infrared property sa loob mismo ng kanyang liner na siyang tumutulong sa aming mga kalalakihan against prostate-related mga sakit. Yan po siya. Now, balikan ko po itong napkin. Number 1, hindi po siya gawa sa plastic. Gawa po siya sa special food grade foil. Parang kapatid ng Oreo cookies. Yan po siya. Parang lalagyan pala siya ng Oreo cookies. Yan siya. And number 2, ang napkin po natin ay may expiration date po sa likod. 3 years from the time na ginagawa siya. And ang pinakamahalaga po sa kanya ay resealable po siya. Pag binuksan nyo, nasasara, bukas, sara, bukas, sara, na kahit itabi mo pa sa arinola, hindi siya mako-contaminate. So, bubuksan ko na po yung paisa-isang piraso pong napkin natin. Ano po napansin niyo?
Yung napkin po natin ay napakanipis. Halos kasing nipis niya ang liner. At number 2, vacuum sealed siya. Unlike dito, napaka-loose. Ang misconception po ng mga mahal natin sa buhay na kapag mas makapal ang napkin, ay mas absorbent siya. Mamaya po, sa pamamagitan ng ating demo, makikita niyo po na kahit ito po ay napakanipis, ito po ay may 7 layers compared sa ating leading brand na 4 lang ang layer. So, simulan ko po muna sa leading brand at ating buksan. Ito po ang una kong napansin. Meron po pandikit ang ating leading brand sa likod. Para saan po ba itong pandikit na to? Yes, tama po kayo. Para dumikit yan sa inyong mga underwear. Kasi hindi ko ma-imagine kung wala siguro pandikit ang underwear ng babae. No? Mamaya, nandito na yung napkin ng babae. O kaya, miss, nalaglag, may dugo-dugo pa yung napkin. Di ba nakakahiya? Pero hindi alam ng mga mahal natin sa buhay, saan ba gawa itong pandikit na to? This is made of industrial glue. Kapatid po siya ng rugby. And punong-puno siya ng chemical. Ibig sabihin, every time ang mahal natin sa buhay, nilalagay niya kanyang sanitary napkin sa kanyang underwear at napupuno, nilalagyan niya uli, tinatanggal, nilalagyan, tinatanggal, nilalagyan. Ang chemical residue ng industrial glue ay kumakapit na kahit anong laba mo ng sabong panlaba, hindi yan naaalis. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, mga kababaihan, tingnan niyo po ang gitna ng inyong mga underwear at makikita niyo may mga himulmol-himulmol. Yan po ang chemical residue ng industrial glue. Every time po na sinusuot niyo po ang malinis na, kinakala niyo malinis na underwear, yung chemical residue, yan po ang dumadapo sa inyong reproductive part. At yan ang nag-isa sa mga causes ng rashes at ng UTI. Grabe, no? Now, syempre, tingnan naman natin ngayon ang Moments napkin. Like what I've said, meron vacuum seal po siya at meron siyang lock. Hindi siya basta-basta nabubuksan. So, bubuksan ko na po siya. Ang una natin mapapansin sa loob ng Moments sanitary napkin is meron din po siyang pandikit. Pero yung pandikit po niya ay 3 strip po yan. 3 strips po. Pero itong 3 strips na pandikit, hindi po siya gawa sa industrial glue. Gawa po siya sa food gum. Kapatid po ng bubble gum. And it's water soluble. Meaning, okay, pag sinuot po yung Moments sanitary napkin na tinanggal, mabasa lang ang underwear ng babae sa tubig, tanggal na kagad ang food gum. Ganun siyang kaganda na kahit hindi pa nag-react ang sabong panlaba. So, 2 puntos na po ang napkin natin. Number 1 sa packaging and number 2 sa pandikit. Question. Ano po ba ang gusto ng babae? Smooth or rough? Siyempre, ang gusto po ng babae, smooth. Sabi po nila, ito daw po ang pinaka-sensitive na external skin sa balat ng tao. So, ang gagawin po natin, kung meron po kayong pagkakataon na may hawak po kayong Moments napkin dyan at leading brand, maaari po ninyong hagurin ang 2 napkin para maramdaman ninyo mismo na ang ating Moments brand ang siyang pinaka-smooth sa lahat. Sabi nga nila ng mga babae, parang ang nagsuot ng silk na underwear. Ganun siya kaganda. Now, tanong po, importante po ba sa mga mahal natin sa buhay, lalo-lalo na sa mga kababaihan, ang absorbency? Yes, kaya nga po nagsasanitary napkin ng babae dahil sa absorbency. Ngayon, ang gagawin ko po, since wala po akong kasama ngayon na babae na may period, kukuha po sana ako ng sample, kaya lang medyo kadiri po siya, ang gagamitin po natin is isa pong representation. Ito po ay isang maligamgam po na tubig that represents ang menstruation po ng babae. Akala ko ang pinakamalakas ng babae sa kanyang daily period is yung first day. Mali pala ako. Ang pinakamalakas ng babae po ay ang ikalawang araw niya. Pero hindi po alam ng ating mga mahal sa buhay na ang nilalabas po ng ating mga kababaihan, alright, is between 30 to 50 ml of blood sa kanyang pinakamalakas na araw. So, nandito po is 50 ml po ng maligamgam na tubig to represent po ang pag-menstruation ng babae. So, lalagyan po natin ng 50 ml po ang ating leading brand. Habang nilalagay ko po siya, imagine niyo po, ang mga mahal natin sa buhay, as much as possible, pag may period sila, hindi pala pwedeng umubo. Bakit? Tingnan niyo po, bumubulwak ang dugo. At bawal din siyang makiliti, kasi pag kiniliti mo, gumaganon siya. Bumubulok na naman ang dugo at bawal siyang biglang magulat. Yan siya. So, lalagyan po uli natin ng 50 ml of blood or ng tubig ang ating Moments sanitary napkin. At titingnan din po natin. Okay, tandaan niyo po, as much as possible, yung mga mahal natin sa buhay, huwag po natin silang paubuhin. And, alam niyo po ba, ang mga babae,
Pag may period sila, mainitin ang ulo ng mga yan at nangihina. In fact, ang dami-dami pang ang kaso ng dysmenorrhea sa ating mga mahal sa buhay during ng kanilang period. Alright. So habang hinihintay po natin mag-settle ang dugo or ang blood or representation ng dugo, which is the water, okay, alam niyo po ba, karamihan sa mga mahal natin sa buhay, according to health studies, ay nakaka-experience ng some sort of genital health problems. Yes, ito po yung mga mahal nating kababaihan sa buong mundo. And karamihan po ng cause nito is because of the poor quality sanitary napkin. Na maya-maya lang pong konti ay makikita natin kung bakit. Ang tanong po ito, nakita po natin na nilagyan natin ng 50 ml of water ang bawat brand. Yung number 1 brand po natin at ang ating Moments napkin. So titingnan po natin kung importante ba talaga at gaano kaganda ang absorbency ng bawat napkin. So meron po ako ditong 2 pirasong tissue paper na ilalagay po natin sa ibabaw ng ating leading brand at isa sa ibabaw ng ating Moments napkin. So ang gagawin po natin is ididiin ko po ang aking 2 palad sa 2 napkin to simulate po ang pagpupo ng mahal natin sa buhay. At again, titingnan natin kung ano ang mas absorbent sa dalawa. So, ang gagawin po natin, ididiin ko na po. Tingnan niyo po mabuti, ha? For 5 seconds po. 1, 2, 3, 4, 5. And, tatanggalin ko po siya. Tingnan niyo po. Dikit na dikit. Ito po ay basang-basa. Grabe. At ang Moments sanitary napkin ay tuyong-tuyo. Grabe, alam mo, first time ako nakakita ng sanitary napkin na kayang i-absorb ang 50 ml of blood. Alam mo, nung unang beses ko siya nakita, yung dinemo sa aking mga mata, sinabi ko, oh my goodness, saan napunta yung tubig? Can you imagine, kung ang blood na babae, kung ang sanitary napkin kayang i-absorb ang 50 ml of blood at nakita mong tuyong-tuyo ang sanitary napkin sa pagdiin ng pressure, ang pera palabas, papasok. Grabe, nakita ko papasok ang pera na kahit piso-piso tutubuhin ko, yayaman ako dito. Ganun siya kaganda. Now, ito ang tanong. Nakita na ba natin ang laman sa loob ng sanitary napkin na ginagamit ng mga mahal natin sa buhay? Di ba kanina nakita natin na kahit ito ang leading brand, 4 lang ang layer niya. Na ito, na napakanipis na naka-absorb ng lahat ng blood ng babae sa pinakamalakas na araw, 7 layer siya. Pero unahin muna natin ang leading brand. Ito po ang pinaka-top na layer. Pabalatan ko po. Ito po ang pinaka-itaas na layer po ng ating leading brand. Papalatan ko po siya at mamaya makikita niyo po sa close-up. Ano po ito? This is synthetic fiber of fiber plastic. Gawa po ito sa chemical, industrial grade po ito. Ang problema nito ay napakainit nito sa babaeng nagsusuot ng sanitary napkin. Para sa ating mga kalalakihan, imagine niyo po na nagsuot po kayo ng jacket na wala kang damit sa pangilalim at pinagpawisan ka. Yan ang nakakamdaman ng mga mahal natin sa buhay. Can you imagine itong synthetic fiber or fiber plastic, every time naglalakad ang mga mahal natin sa buhay, kumikis-kis yan sa kanyang balat. At yan ang nagkukos ng rashes, ng UTI, at kung ano-ano pang mga sakit. Lalo-lalo na ang mga maitim sa singit. Tandaan nyo, hindi pa humahalo dyan ang industrial glue na pinag-usapan natin kanina. Grabe siya, no? Ito ngayon, ang pangalawang layer. Underneath the fiber plastic is the second layer. Alam mo, sa panonood ko ng commercial, sabi ng mga artista na nag-endorso ng sanitary napkin, ito daw ay cotton o bulak. Kung talagang cotton to, ang gagawin ko, ilahalo ko po siya sa tubig ng 5 segundo. Ang damit po ba ninyong cotton, pag winashing machine nyo po ba, nadudurog po ba yan? Natural, hindi, di ba? So, ganun din dapat ang i-expect natin dito. Pag hinalo natin to sa tubig for 5 seconds, dapat hindi siya madurog. Tulungan niyo po ako magbilang, ha? 1, 2, 3, 4, and 5. Nakita niyo po ba? Naging buko juice. Nag-disintegrate po siya. Ibig sabihin, hindi po siya talaga cotton. Alam niyo kung ano to? This is basura. Recycled paper. Totoo po. Yung binabasa po namin dyan 3 weeks ago, suot-suot na po ng mga mahal natin sa buhay ngayon. Can you imagine po, saan po ba natin nilalagay ang diary natin? Di ba sa kagilid-giliran, kadulo-dulo, kadilim-diliman lugar ng bahay natin? At sino kumukuha ng basura o ng recycled paper o nung dyaryo? Di ba yung mga magbobote? Dinadala yan sa kanilang kariton at nilalagay sa junk shop. Can you imagine, ang junk shop, ang pinakamadumi sa lahat.
Di ba nandiyan ang mga basura, nandiyan ang mga bakal na mga kalawang, di ba? Can you imagine nakatambak ang recycled paper, ang basura, ang dyaryo, at dinadaanan niya ng aso, ng pusa, ng ipis, at ng daga. Iniihiyan na, tinataihan pa. At alam mo yung mga maggots, yung mga uod na color puti, nagiging langaw? Nandiyan yan, katabi niyan. Kaya lang siya naging kulay puti, ay dumaan sa bleaching 7 times, yes. Na-imagine mo naman siguro kung hindi naman siya dumaan sa bleaching. Ang mga mahal natin sa buhay, bago nila suotin yung kanilang sanitary napkin, tinitingnan muna nila kung ano yung balita, di ba? Ano ba headline ngayon? O si Sharon Cuneta, ganyan, di ba? Nakakahiya naman. Kaya binilit siya for 7 times. Kaya siya naging kulay puti. Can you imagine, ha? At ito mas malala. Underneath the recycled paper, sa ilalim ng recycled paper na leading brand natin, ha, meron po siyang gel. Ito po, hindi po siya ordinaryong gel. Ito po ay industrial gel or silica gel. Alam niyo po ba yung same na gel o yung nilalagay sa bag at sa sapatos na may maliit na bag, yung do not eat bag, lalagay sa bag, sa sapatos, sa mga gamot? Yes, parehong materyales siya. Can you imagine? Subukan mo kayang kainin to. Ano mangyayari sa'yo? Siyempre, hindi mo naman gagawin yan. Pero can you imagine, ito pag dumapo to sa sugat, sa open wound, napakahap din ito. At itong malala nito, if blood goes out of the woman, goes inside the sanitary napkin, mixes with the recycled paper and the gel, kami pa nga lang natin umangat na yung tubig Paano pa kaya ang buong timbang ng babae? It has no other way but to go up. Kaya pala grabe, talamak na talamak ang kaso ng cervical cancer. Grabe ang kaso ng myoma, genital warts, cyst, UTI, rashes, dysmenorrhea, ang dami-dami sakit. Hindi ko sinasabi na ang pinaka-cause niyan ay sanitary napkin. Pero kayo na po ang magsabi. Alam niyo po ba na 40 years ago, hindi pa po iniimbento ang napkin. Ang suot ng mga lola natin, di ba pasador at katyak? May kaso ba ng cervical cancer? Kita mo, wala. May myoma ba? May UTI ba? May cyst ba? Pero pansinin mo ngayon, talamak na. Mga kababaihan, pagpalo ng age 40s, 50s, parang uso na sa kanila ang tinatanggalan na ng matres. At ito po alam niyo po ba na ang laman ng sanitary napkin at ang laman ng baby diaper ay pareho lang? Tama. Meron din siyang industrial paper at meron din siyang gel sa loob. Kaya tingnan niyo po ang mga babies. Wala pang 1-year-old. Ang dami-dami ng kaso ng UTI. Ang dami-dami ng kaso ng rashes. Grabe, no? At ang pinakamalala nito, walang choice ang lahat ng babae sa buong mundo. Lalong-lalo na dito sa buong Pilipinas. Now, balikan naman natin muli ang ating leading brand. Underneath the industrial glue, underneath the recycled paper, and underneath the gel, the industrial gel or the silica gel ay ang pinakahuling layer. Kukunin ko po siya. Babalatan ko po siya ulit. Kukunin ko po lahat ng materyales at ilalagay ko na po dito sa baso. Ito po ang pinakahuling layer. Ano po ito? Tama po kayo. This is plastic. Ang plastic, pag nilagay ko sa ilong ko, masasuffocate ako at ako'y mamamatay. Dahil ang plastic, hindi nakakalusot ang oxygen. Kung hindi lumulusot ang oxygen, ang ibig sabihin, ang bakterya sa dugo ay rapidly nagmumultiplyan. At ito ang cause ng foul odor sa kababaihan. Saka nakakita ang babae nagmemensa at matagal lang hindi nagpalit. Malayo pa lang siya, parang malapit na rin. Nagtatahulap ang mga aso. Nakakatawa, pero kawawa naman ang ating mga kababaihan. Yan ang nangyayari sa kanila. Now, ang tanong ko sa inyo, question, sa mga kababaihan, babalik ka pa ba sa dati mong brand? At ikaw naman, kaibigan, sa mga kalalakihan dyan, papagamit mo pa ba sa mahal mo sa buhay ang brand na ginagamit nilang ngayong nakita mo na ang kanilang ginagamit? Ngayon nakita mo na kung gaano siyang kalala at gaano siyang kabasura. Siyempre, bago po sila lumipat, kailangan muna nilang makita kung ano po ang alternatibo. Introducing po ang 7 layers po ng Moments Sanitary Napkin. Babalatan ko po siya. Ang pinaka-first layer, ito po ang pinaka-top layer po niya. Okay? Isa siyang revolutionary na layer. Okay? Ito po ay napaka-espesyal na material. Ito po, hindi po siya fiber plastic, hindi po siya synthetic fiber. Ito po ay 100%
pure cotton. Napakalambot. Ito po ay tinatawag natin na gauze or gasa. Tama ka. Saan ba ginagamit ang gasa? Hindi ba sa open wound? Hindi ba ang period po ng ating mahal sa buhay para open wound? At tama ka uli. Ang gasa ay mas malinis pa sa bunganga ng tao. Therefore, hypoallergenic siya. Lahat ng kababaihan natin na sinuot ang ating sanitary napkin, ang moment sanitary napkin at ito ay nag-touch sa kanilang reproductive organ or sa kanilang reproductive part, hindi sila magkakaroon ng allergic reaction. First layer pa lang, panalo-panalo na ating brand. Ito naman po ang ating second layer. Ito po yung tinatawag natin na negative ion layer or anion layer. Pero ano po ang unique dito sa anion layer natin? Ito po ay may pinakamaraming negative ion po. At hindi lang po siya may negative ion na siya nagdudulot ng balanse sa katawan ng tao. Ito po ay meron din po siyang far infrared na mabuti po sa blood circulation ng tao. Babalikan ko po ang negative ion. Ang katawan po ng tao ay may dalawang klaseng ion po. Nagproduce tayo ng sarili nating positive ion at ang negative ion. Ang positive ion ang siyang nagdudulot ng sakit. Samantalang ang negative ion ang siyang bumabalanse sa katawan natin at nagpapagaling ng kung ano-ano mga sakit sa katawan. Sabi nga nila noong unang panahon, kaya daw mahaba ang buhay ng mga tao, umaabot ng 100 taon is because sa abundance ng negative ion sa katawan ng tao. Kaya lang, syempre, because of stress, pollution, at syempre sa radiation, yung mga cellphone, umiiksi ang buhay ng tao dahil isang cause niyan ay hindi na tayo nakaka-produce ng sapat na negative ion sa ating pangatawan. Kaya kinakailangan ng external source ng negative ion. Dahil sa teknolohiya, nagawa na ng tao na mailagay ang negative ion at far infrared dito mismo sa green strip na to. Na every time na basa ang green strip na to, na-activate siya at meron siyang visa na 24 oras. Okay. Later on, pag-usapan pa natin more about the negative ion and the far infrared benefits. Okay. Now, ito po yung susunod na layer po. Okay. Yung ikatlo at ikaapat na layer ay tinatawag na cotton layer at sa ilalim po niya ay ang tinatawag na one-way strip. Pag pumasok ang dugo, hindi na siya umaangat muli. So, ang gagawin po natin, kung talagang cotton siya, ihalo ko po siya sa tubig tulad ng ginawa natin kanina for 5 seconds at tignan natin kung malalasog siya o hindi. Bilangin po natin, tulungan niyo po ako. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Iaangat ko po siya at nakita nyo, buong-buo siya. This is 100% pure cotton. Yan po. Now, sa ilalim po ng cotton layer at ng one-way strip, meron din po tayong tinatawag na gel. Pero hindi po to silica gel o industrial gel. Ano po ito? Ito po ay polygel o plant-based na gel. In fact, sabi po nila, ganitong klaseng gel ay ginagamit ng mga Japanese, para sa mga Japanese na high-end na spa, ginagamit nila pang kuskus sa mukha. Of course, hindi ko sinasabi na gamitin nyo siya, lalong-lalo na po paggamit na. Kasi tinatawag po yung dinuguang facial. Alright? Now, underneath po ng tinatawag natin na polygel is another cotton layer. Okay? Kung titignan nyo po, sa close-up, pag binalatan ko po siya, maririnig nyo na napakalutong ng kanyang tunog. Ibig sabihin, ang dugo o ang tubig hindi na umabot sa ilalim ng sanitary napkin. And last but not least, ito po ang pinaka-last layer po natin. Hindi po siya plastic. Ano po ito? Ito po yung tinatawag natin na nanopaper. Espesyal po siyang material na meron po siyang butas. Paano po gumagana ang butas ito? Ang butas na ito ay nagpapalusot ng air molecules. Ngunit, hindi siya nagpapalusot ng water molecules. Paano nangyari yun? Kasi ang air molecules ay mas maliit kesa sa water molecules. So, ang gagawin po natin demonstration para mas makita niyo po at mas maintindihan niyo po ang aking sinasabi, meron po ako dito isang maliit na baso na may mainit na tubig. Ipapatong ko po ang pinakahuling layer ng ating sanitary napkin, moment sanitary napkin, at ipapatong ko po ang isa pang maliwanag o isa pang clear na baso. Kung talaga po napapalusot niya ang air molecules, maya-maya ay dapat magkaroon na ng hamog itong baso sa taas. Kung mapapansin niyo po, unti-unti na pong nagkaaroon siya ng hamog.
hanggang sa, ayan o, nagiging totally blurred na siya. Kung titignan natin, aking pupunasan, nakita nyo, ayan siya o, naghamog siya. So, ibig sabihin nito, lumulusot ang air molecules. Ano pong significance nito? Kapag ka ang ating ilalim po ay breathable po at nagpapalusot po siya ng air molecules, ang tendency po ay ang bacteria sa dugo po ng babae na pumasok sa sanitary napkin, hindi po siya nagmumultiply ng mabilis. At ang resulta po nito, wala po o napaka-minimal po ng mabahong amoy ng kababaihan na nagsusuot ng ating sanitary napkin. Now, papatunayan ko po sa inyo na hangin lang po ang kanyang pinalusot. So, ang gagawin ko po, okay, sa pamamagitan po ng parehong baso, babaliktarin ko po ang ating Moments napkin. So, kung titignan niyo po, tuyong-tuyo po siya. Hindi po lumusot ang tubig. Ganun kaganda ang ating sanitary napkin. Now, babalikan ko po ang ating leading brand. Ito po yung leading brand natin. Every time po, umuupo ang ating mga mahal sa buhay, ang chemical residue ng industrial glue, ang chemical residue ng synthetic fiber, ang chemical residue ng recycled paper at ng silica gel ay humahalo sa dugo ng babae. At saan yan pumupunta? Hindi ba umaangat yan? At ang tendency yung iba, ma-absorb uli na reproductive organ ng babae. At yan ang nararamdaman ng lahat ng mga mahal natin sa buhay. Ang pinakamasakit pa, wala silang choice. Pero tingnan niyo po ang ating brand. Pag binaligtad ko po, tuyong-tuyo po siya. Ganun po siya kaganda. In fact, ihahalo ko pa ang tubig dito sa ating leading brand at ipapasok ko pa sa ating sanitary napkin. Ito lumalabas. Pangatlong araw na to. O kaya naghiraman na ang dalawang babae dito sa napkin natin Biro lang po yun. Okay? Papakita ko lang po sa inyo na unti-unti pa rin niyang ginagawang gel. Ganun siyang kaganda. In fact, okay, hinalo na natin ang tubig dito, pangatlong araw na to, at pag binaligtad ko siya, tuyong-tuyo pa rin. Ganun siyang kaganda. Question, sa palagay nyo, out of 10 babae na dinedemohan natin, out of 10 pamilya, isa lang kaya ang lilipat sa 10? At yung siyang sasabihin, hindi, doon pa rin ako sa dating brand. O sa nakikita nyo ngayon, kung hindi issue ang pera, kung hindi issue ang budget, kung mas makakamura pa ang ating mga mahal sa buhay sa ating brand kumpara sa leading brand, hindi ba sa tingin nyo lahat ng babae lilipat? Ganun kaganda ang ating Moments sanitary napkin. Maraming salamat po.